Magandang umaga sa mga taga-Sulu. Itong Human Rights Monitoring Center ng Regional Human Rights Commission ay actually matagal nang inaantay ng CSOs dito sa Sulu. This is the first human rights office na it's actually set up in Sulu. Ang importance nito kasi ang Regional Human Rights Commission ang gumagawa ng trabaho ng Commission on Human Rights for the whole of our kasama dito yung limang probinsya ng our lamitan. Last year, nung pag-set up ng Regional Human Rights Commission, hindi kinaya na mag-set up ng office sa Sulu mismo. Tatlong opisina lang yung na-set up. Regional Office sa Cotabato, isa sa Marawi, tapos yung sub-regional office sa Zamboanga. Yung opisina sa Zamboanga, yun yung doon ako head. Ang supposedly mag-handle ng trabaho for Basilan, Sulu, and Taw-Taw. Kaso lang, syempre, nire-recognize ng commission na malayo ang Zamboanga. Pag may nangyayari dito sa ground, tulad ng mga civilian na naapektuhan ng mga operations ng military sa bundok, ang layo-layo yung lalakbayin para lang makasampa ng kaso, makahingi ng tulong. So, hopefully with this Human Rights Monitoring Center, we can actually give help and assist the constituents of Sulu immediately. Yung timely response, yun ang pinaka-importante. Kasi, di ba, kasabihan, anhin pa ang damo pagpatay na yung kabayo. So, hopefully, maibsan yung konting paghihirap ng mga constituents ng Sulu para lang magreklamo sa mga insidente ng human rights violation. So, ano po yung mga measures na bakit po hindi kinaya na magkaroon ka ng alam mo naman pag gobyerno kami, minsan nako-confuse lang yung mga tao na CSO yung ano. We may have some common interests with the CSOs and we work with them and they're our partners. But the Regional Human Rights Commission, it's a government institution. It's a government human rights institution. In the same way that the Commission on Human Rights is. So, palagi ang problema ay lack of funding, lack of resources. Sinuwerte lang ang Regional Human Rights Commission na nandyan yung European Union at yung UNDP na tumulong in terms of resources and funding. So, sila yung nagbigay ng tulong para pambayad ng renta namin, yung mga ganong simpleng bagay na minsan hindi natin nakikita. Pero actually, yun lang yung problema kaya hindi makapag-put up ng office. At siyempre, yung sweldo ng additional manpower. Yung people po ng Sulu is really expecting this po. Matagal na po. So, ano po yung message? Please give us the opportunity to introduce ourselves to you, the office, kung ano pwedeng gawin ng office, and sana keep an open mind, come to the office, sana ma-revise natin yung ating stereotype ng pag-gobyerno, walang gagawin, na palaging minsan ang perpetrator ng human rights violation ay yung mga officials pa ng local government units. May mga kaso, yung barangay captain mismo ang nangaapi. Basta, just take heart and we are here and we're going to deliver the services that are expected of us. Yun lang po. Nandito lang kami. Sige ma'am, thank you.